Idineklara ng Korte Suprema na labag sa batas ang ilang aspeto ng Disbursement Acceleration Program o DAP ng Administrasyong Aquino. Nagdesisyon ang kataas-taasan matapos ang ilang petisyon na inihain laban sa legalidad ng nasabing programa. Sa botong 1301, kinatigan ng mga maestrado ang ilang hiniling sa petition for certiorari at provision laban sa DAP. Si Joseph Parafina ang ating tagapagbalita. Nagdesisyon na ang Korte Suprema hinggil sa controversial na DAP o Disbursement Acceleration Program ng Administrasyong Aquino. Sa botong 1301, binigay ng mga maestrado ng kataas-taasang hukuman para sa kanila hindi naaayon sa batas ang ilang bahagi ng DAP. Kabilang sa mga provision na ito ang withdrawal ng unobligated allotments mula sa implementing agencies at deklarasyon ng withdrawn allotments at unreleased appropriations bilang savings bago ang pagtatapos ng fiscal year. Cross-border transfer ng savings sa executive para naman i-augment ang appropriations ng mga opisina sa labas na ehekutibo at pagpondo sa mga proyekto at aktibidad at programang hindi sakop ng anumang appropriation sa ilalim ng General Appropriations Act. Wherefore, the Court partially grants the petitions for certiorari and prohibition and declares the following acts and practices under the Disbursement Acceleration Program, National Budget Circular Number 541 and related executive issuances unconstitutional for being in violation of Section 25, Paragraph 5, Article 6 of the 1987 Constitution and the doctrine of separation of powers. Idineklara ding void o walang saysay ang paggamit pa ng mga unprogrammed funds kahit pa may mga nakalaang pondo para dito. The Court further declares void the use of unprogrammed funds despite the absence of a certification by the National Treasurer that the revenue collections exceeded the revenue targets for non-compliance with the conditions provided in the relevant General Appropriations Acts. Para sa panig ng isang grupo ng mga petitioner tulad ng Crusade Against Violence, ang desisyon ng Korte Suprema ay tagumpay ng sambayanang Pilipino. Partially victory po ang nararamdaman ng VACC at hindi po titigil to hanggat magkaroon ng full decision ang iba pang mga portions ng DAP decision. Pag-aaralan naman ng iba pa mga grupo na tumatayo din mga petitioner ng DAP ang kanilang susunod na hakbang hinggil dito. Ang desisyon na binahagi kanina ni Attorney Ted, tingin namin ay kaya isang hakbang na positibo na pero kailangan palalimin, kailangan pag-aralan kasi palagay ko ang mamamayan pagka pinag-usapan ang pondo ng bayan, ang concern niyan kapag may naglustay, kailangan papanagutin. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina.